ay a romantic relationship that lacks clear boundaries or commitment. Ibig sabihin, sa lahat ng mga relasyon, ito yung palang kasiguraduhan kung meron ba talaga kayong relasyon. Parang more than friendship, pero less than lovers. Oh, ang daming alam. So, gano'n. Na more than kayo sa pagkakaibigan, more than yung turingan niya sa pagkakaibigan, pero hindi kayo talaga magkarelasyon. Diba? Ang gulo. Ang mga feelings daw na ganito, yung, ito na, cringy. Ang una daw, matagal na kayong nakikita or nagsasama, pero walang malinaw na kami or magkarelasyon kami. Oy! Hala, baka meron kayong ganito dito. Mga ilabas-labas, ayan. Tapos pangalawa, madalas lang kayong magkita kapag pareho kayong walang ginagawa, pero walang effort na magkita regularly. Ikaw lang yung kapag may time lang. May time ako, pwede na kaming magkita. Pang extra ko lang pala eh. Pang third, kapag tinanong mo kung ano ba tayo, iniiwasan or binabaliwala or binabago yung usapan. Walang sagot dun sa ano ba tayo. Walang tayo ganun. Ha? Tapos, wala kayong plano sa future bilang partner. Wala kayong level up sa relasyon or maging exclusive. Tapos, may selusan, may tampuhan, pero technically, hindi kayo official. Ano yun? Nagsiselos, nagtatampo, di mo pala official. Ay, naku, parang nararamdaman ko ba dahil nakaka-relate Last one, laging ikaw ang nagpaparamdam or nag-a-adjust, pero walang kasiguraduhan kung may halaga ka talaga. Ano yun? Grabe naman yung ganito. Ikaw na lang ang ikaw na lang ang pwedeng masaktan ng masaktan. Pero, sa research, year 2022, sa Tinder na app, reported that 49% yung nag-increase na ang kalimitan sa mga Pilipino, lalo na sa generation na tinatawag na Gen Z, ay mas gusto nila yung situationship. Ano ba yan? So, sa mga part tayo ng Gen Z, so, ibig sabihin, yung kalimitan daw dun sa mga nasa Gen Z, mas gusto nila, yung Tinder kasi siya, dating app. So, mas gusto nila, ang nakalagay sa relationship na gusto nila, situationship. Ayaw nila na talagang magkarelasyon. Yung parang pag may time ka lang kayo, pag wala kayong time, hindi. So, yun yung mga gusto na ng mga tao, ng mga kabataan. Karamihan sa kabataan kasi 49% lang naman. Lokohan, lokohan. Tapos, marami ding mga songs na sumikat dahil sa mga nangyayari ganito. Ang dati kasi, nung panahon nung mga high school, ang tawag dito, mutual understanding, MU. Ngayon daw, ang tawag na ay situationship. So, it's alarming. Ang dami natin natututunan. Kala mo. Sige, next slide tayo. Balik na tayo. Tama na. Baka i-research nila yung mga kanta. So, ang situationship, sige, next one. It's alarming. Ganito yung nangyayari. Na 49% na nag-increase pa. Ibig sabihin, kung research ko 2022, ngayon ay 2025 na po, hindi na po natin alam dahil wala pang nagre-research ng bago or nag-update kung ilan na yung mga percentage na tao ngayon na gusto situationship na lang. So it's alarming because yung Gen Z ay henerasyon ngayon. Hindi na to yung henerasyon sa susunod, kundi ito na yung henerasyon talaga ngayon, yung mga age ng mga 20 plus, 70 pataas, ganyan, or ano ba yan. So, kung saan hindi na pinapahalagahan yung commitment. At malamang, ito yung magiging dahilan ng mga early pregnancy, ng marami na namang bata yung mauulila, makakaranas ng mga broken family, dahil ang mismo mga tao, hindi na nila gusto ng commitment. So, madami kasi daw sa mga kabataan na gusto nila yung walang commitment, na madali lang yung emotional connection, tapos parang flexible ka na pwede ka pa rin maging tao na parang wala kang relationship, pero meron kang ka-close na partner na parang magka-relasyon kayo, pero wala talaga kayong hay nako, bakit natin pinapagulo ang buhay natin?
may situationship. So yun, na ang mahirap dito, ano naman sa atin ngayon, ba't natin yan pinag-aaralan? Ang mahirap kasi dito, sa pagbabago ng panahon, kung ganitong uri na yung magiging pananaw ng relasyon ng mga kabataan, kasi ito yung pananaw to ng relasyon na ay, mas parang okay yung situationship na pag may time lang ako, may karelasyon ako, pag wala akong time, edi okay, madali lang. So, kung ganito yung pananaw ng commitment ng mga kabataan, ng karamihan sa kabataan, paano na yung magiging pananaw natin ng relasyon natin sa Diyos? Na kung ganito yung pananaw ng relasyon, paano na yung magiging pananaw ng commitment natin kay Lord? Kasi syempre nagre-reflect yung kung paano ka nakikipagrelasyon sa tao, sa kung paano ka nakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya itong topic natin ngayon ay pinadala sa atin ni Lord kasi para mapakita sa atin yung kahalagahan ng commitment. May pakita malaman natin na kung gaano kahalaga ang isang Kristiyano ay magkaroon ng commitment kay Lord. Kasi kailangan maging matibay yung pundasyon natin. So, pinigyan na tayo ng pundasyon tungkol sa mga katuruan. Ngayon, magpipirmahan na tayo ng kontrata. Kasi, commitment na. Ano yung ibibigay mo, ano yung sagot mo kay Lord? Ito yung katuruan, ito yung dapat mong gawin, yun yung lesson natin nung nakaraan. Ngayon, ano yung gagawin natin? Ano yung commitment na ibibigay natin dun sa mga binibigay or yung mga topic, yung katuruan ni Lord. So, i-make sure natin na ang relationship goal natin kay Lord ay hindi situationship, kundi relasyon talaga na may pagmamahal ng buong puso at katapatan. Dahil ang topic natin ngayon ay build our life on commitment to God. So, ang story po natin ay magmumula sa Joshua, sa Old Testament, Joshua chapter 24, verse 14 to 25. So, sama-sama po natin basahin. Ayan. 1, 2, 3, go! Kaya ngayon, Sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin niyo ang mga Diyos na dating sinasamba ng inyong mga nanuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh ang inyong paglingkuran. at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan. Hindi na namin magagawa talingkuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Wow! Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. 18. Pagdating natin, pinalaya si Yahweh sa lupain ito ang mga Amoreo na nirahan dito. Kaya kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit, Sinabi ni Joshua sa taong bayan, hindi ninyo kaya maglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanibugning Diyos. Hindi niya malalabasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. 20. Kapag tinalikuran niyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayang sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Joshua. Hindi po mangyayari yan. Kaya kami maglingkod. At sinabi ni Joshua, Kaya na rin ang mga saksi sa binili ninyong paglingkuran si Yahweh. sumagot naman sila. Opo, saksi sa binili. Sinabi muli ni Joshua, Kayo, ikaw ninyo ang mga Diyos ang iniingatan pa ninyo. manumbakay kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang sambahayan
binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Sama-sama po tayong yumuko, pumikit at manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord God, for the topic that you have given to us. We know, Lord, na itong lesson na to ay magagamit namin in our lives, in our spiritual growth. And Lord, we are praying na maging tulong, Panginoon, sa aming buhay, maging encouragement in our lives, maging open yung puso namin, yung isip namin, in every lessons, Lord God, that we will receive today. Thank you so much, Lord. Gamitin mo po ako bilang tagapagsalita mo. Ngunit, Lord, sa lahat ng aking sasabihin, Ikaw, Lord God, ang madakila. In Jesus' name we pray. Amen! Ayan. So, ang ating book for today ay nagmula sa Joshua. So, ang Joshua po ay isang libro tungkol sa history. Sino mahilig sa history? So, ito ay history ng Israel kung paano nila nasakop yung Kanaan or yung Promised Land. Di ba, pinangakuan sila ng Promised Land nung lumabas sila sa Ehipto. So, itong libro po ng Joshua, yung libro kung saan kinuwento yung paano nila nasakop yung mga bansa at naging kanila na yung naranasan nila or napagtagumpayan nila yung napasa kanila yung Promised Land. So, ang author po nito ay si Joshua mismo. At siya ang nag-author. At yung mga huling chapter, itong chapter 24, sinasabi nila na iba na yung nagsulat, yung parang pastor or yung saserdote nung panahon na yun. Ayan. So, si Joshua, sino ba si Joshua? Siya ay isang assistant ni Moses at successor. Ibig sabihin, kung si Moses yung leader nung panahon na pinalaya sila sa Ehipto, tumawid sila ng Red Sea, si Joshua yung pumalit nung namatay na si Moses. So, ang susunod na naging leader after ni Moses ay si Joshua. Very good. And then, he experienced the Egyptian slavery and lived to enter the Promised Land. Naranasan niya yung mga pighati, yung kung paano silang nilatiko para lang buuin yung mga Cleopatra. yung mga pyramid, yung mga ano-ano mga nasa Egypt, na sila yung mga pinarusahan para mabuo yung mga magagandang mga tourism site ngayon sa Egypt. At siya din yung nakaranasan niya din makapasok sa Promised Land. Kasi dun sa 12 spies na pinadala, silang dalawa ni Caleb ang nagsabi ng positive. Kaya pinangakuan sila ni Yahweh na, sige, dahil positibo ang inyong mga kaisipan, kayo lang ang makakapasok sa Promised Land. So, kaya si Joshua, naranasan niya yung bighati, yung pagpaparusa sa Egypt, naranasan niya din yung katagumpayan ng naranasan natin. Puro naranasan no? Naranasan yung Promised Land. And lastly, si Joshua ang naging leader ng mga Israelites nung pagpasok nila sa Promised Land. Si Joshua ay isang general. So, sundalo si Joshua. Nung panahon na, natatandaan niyo ba si Moses, yung parang nakataas yung kamay niya, tinutulungan siya ng dalawa niyang assistant. Si Joshua, nandun siya sa nasa baba, nakikipaglaban siya sa mga Amalekita. Tapos, nung namatay na si Moses, siya na yung naging leader. So, kung titingnan natin yung mapa sa next slide, medyo maliit, kaya isi-zoom niya, Sydney, ayan. Yung mga pula, yan yung mga sinakop ni Lord sa pamamagitan ng leadership ni Joshua. So, yan yung, alam niyo, na tumawid ng yung Wall of Jericho, yung napabagsak, yun, si Joshua na yung leader nun. Tumawid sila dun sa ilog ng Jordan, Jordan, si Joshua. Si Joshua na din yun. At marami pang at nung sa kabilang slide, doon sa book ng Joshua, doon na pinaghati-hati yung lupain ng Kanaan. Kung titingnan natin doon sa kabilang slide, mga pangalan yan, mga ano pa, ayan, Gilgal, Bethel, Gibeon, di ba, mga Gibeonita, mga Amonita, ayan, ganun yung mga kinalaban ni na Joshua. Nung pagpunta na doon sa kabila, wala na, pangalan na ng mga tribo. Tribo ni Ruben, ni Judah, di ba, ni Benjamin, ni Ephraim, ayan. Kasi, napasa kanila na yung Promised Land. Yung pinangako ng Panginoon, naranasan na ng mga Israelita doon, mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. At lahat ng yan,
ay nangyari noong panahon na si Joshua na yung naging leader. At itong storya po natin ngayon, ay ang nagsasalita nito ay si Joshua mismo. Kasi pinagdaanan na nila yung lahat, napagdaanan na nila lahat. Ngayon may kanya-kanya na silang mga lugar. O parang sila malaking mag-anak. Tapos dahil ito na yung binigay sa ating lupa, hati-hati na, ganyan. So, dahil siya yung leader, so nagsasalita siya kasi alam niya na malapit na rin siyang mawala. So, parang huling habilin, pirmahan ng kontrata na Joshua at ng mga leaders. Pinatawag niya lahat ng leader ng Judah, leader ng Benjamin, pinatawag niya lahat para sabihin yung binasa natin kanina. So, ayan, before matapos yung buhay niya, pinangunahan niya yung mga Israelita na mangako sa Panginoon. At yung pangako ng mga Israelita sa Panginoon, ang aaralin natin ngayon, kasi ito din na magiging pangako natin kay Lord. So, ang tanong nating pag-uusapan ngayon, ay paano natin itatayo ang buhay na nakatuon sa Diyos? Paano ngayon natin i-build? Kasi di ba, building our life in our commitment to God. So, paano tayo tatayo? Paano natin itatayo yung buhay natin na nakatuon tayo sa Panginoon? Na meron tayong relasyon kay Lord, na meron tayong commitment at hindi situationship kay Lord. So, unang point natin. Actually, yung points po natin ay iikot lang sa isang verse, pero madadamay niya na yung lahat-lahat ng mga nabasa natin. So, una ay pagsamba sa Panginoon. Sabi sa verse 14, kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso at katapatan. So kung titingnan natin yung pattern sa paglilingkod sa Panginoon, lagi talaga nagsisimula sa pagpupuri, sa pagsamba. Di ba? Tuwing mag-pray, sasambahin natin si Lord sa kanyang character. Bago tayo magsisimula dito sa church, anong una nating ginagawa? Magpupuri sa Panginoon. Laging pattern ni Lord, laging pattern sa paglilingkod sa Panginoon, pagpupuri sa Kanya, ay ang pagsamba sa Kanya. At bago sabihin ni Joshua itong verse 14, di ba? Sa verse 14, sinabi ni Joshua sinabi ni Joshua na, kaya ngayon, sambahin natin ang Panginoon. Bago niya yung sinabi, doon sa verse 2 to 13, wala pa akong nasa PowerPoint, kaya buksan natin sa Bible. Wait lang. Sabi sa Joshua, Joshua chapter 20, last chapter. Ayan, bago po yun mangyari, bago niya sabihin, kaya nga yung kasunduan, or yung pangako, sinabi muna dun sa 24 to 2 to 13, na kung ano yung katuparan sa mga pangako ni Yahweh sa kanila. Bago niya ibigay itong utos, pinuri muna ni Joshua si Yahweh. Sinabi dito ayun nga, long ago, your ancestors, including Terah, yung tatay ni Abraham, grabe, sinimulan ni Joseph, doon pa sa kung paano pinagpala yung pinakaninuno nila na si Abraham, hanggang makalaya sila sa Ehipto, hanggang kung sino lahat ng bansa, sinabi ni Joshua dito, mga Amalekita, Egypt, sa Red Sea, si Balak, yung mga, di ba, si Balak, yung mga may sabihin mo nga kay Balaam, sumpain niya si para matalo kayo, yung mga ganong kwento, lahat yun, pinagdaanan, kinuwento niya ulit. Pagkatapos niyang ulitin lahat ng nangyari sa kanila, lahat ng katuparan ng pangako ni Lord sa kanya, tsaka niya sinabi itong verse 14, na kaya ngayon, after ng lahat ng ginawa ni Yahweh sa atin, lahat ng kabutihan ni Lord, sambahin natin ang Panginoon at paglingkuran natin siya ng buong puso at katapatan. Na isa sa mahalaga nating gawin upang maging matatag at committed sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Na kung tayo gusto natin magkaroon na nakatuon tayo, ibibuild natin yung buhay natin na nakatuon tayo kay Lord. Una natin gagawin, ibabaguhin sa buhay natin, ay ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Nakilala si Joshua, parang nung unang hindi pa siya sikat, kasi syempre si Moses po yung laging nakikita sa Bible bago siya. Ang nakilala, unang-una ko siyang nakilala doon sa may mga espiya, na may 12 na espiyang pinadala
yung mga 10, bumalik sila, sabi nila, hala, dun sa Kanaan, para lang tayong tipaklong, kasi ang lalaki nila. Ang lalaki ng mga higante, hindi tayo makatatalo tayo. Huwag na nating sakupin yun. Ganon. Pero anong sagot ni Joshua? Hindi, sa tulong ng Panginoon, kaya nating mapagtagumpayan yun. Sobrang daming ng pagkain, ang lalaki ng prutas. Ganon yung pananaw ni Joshua. Una pa lang, iba ng ibang klase na yung pananaw na meron si Joshua. Siya ay merong positibong pananaw. Kaya pagdating sa pagsamba, nagre-reflect talaga sa buhay niya yung pagiging mapagpasalamat niya sa Panginoon. At kung alam lang natin na noong bago siya maging leader, hindi siya tinrain ni Moses. Di ba, alam natin kapag may leader, tinitrain mo yung susunod para siya na yung maging leader. Si Joshua, hindi siya na-train. Parang CEO, namatay yung CEO. Tapos yung driver mo, matay na ako, ikaw na mag-leader. Sabi ng driver mo, driver lang ako, paano ako mag-lead ng isang kumpanya? Ganon yung naranasan ni Joshua. Si Moses halos lahat ng nagmanalangin, nagbigay ng utos ng Diyos, kumausap kay Yahweh, ganyan. Tapos nang mamamatay siya, biglang sinabi niya kay Joshua, Joshua, maging matapang ka, maging courageous ka, ikaw na yung magiging leader. Grabe, di ba? Sundalo ko, ako na ngayon yung leader. Ganun yung pinagdaanan ni Joshua, pero sinunod niya. Kasi, nandun yung puso niya na mapagpasalamat, positibo yung pananaw niya. Alam niya kasi na kapag sa Diyos ka nakatuon, kapag yung puso mo positibo, yun yung nagtatagumpay at yun yung nakakaranas ng katuparan sa pangako ng Diyos. At sinasabi niya tong salita na to sa harap ng mga tao, pagkatapos niyang maging leader at mapanalunan yung iba't ibang mga bansa o yung iba't ibang mga lugar, na siya mismo bilang leader, alam niya na kapag sinamba ko si Lord, nananalo kami. At kapag hindi ko sinamba si Lord, doon kami pumapalpa. So, si Joshua mismo, alam niya na kapag may puso ng pagsamba, may pusong mapagpasalamat, yun yung nagtatagba, yun yung nakakaranas ng pangako ni Lord. Ngayon sa ating buhay, ang pagsamba ay salamin, sabi ni Pastor Peter Tanchi. Ang pagsamba ay salamin ng ating buhay. So makikita natin sa pagsamba pa lang natin kung committed na tayo kay Lord. So, salamin siya na nagre-reflect. Sabi kasi ni Pastor Peter, ang worship daw ay nagre-reflect kung sino ka. So, ang pag-worship natin ay nagre-reflect ng pagsamba natin sa Panginoon. So kung tayo nagpupuri sa Panginoon, kanina, di ba, grabe yung pagpupuri natin. Walang summer, walang init-init ng panahon, magpupuri tayo kay Lord. So, yung pagpupuri natin, kung nahihiya tayong pumalagpak, nahihiya tayong itaas yung kamay, pumikit, damdamin yung kanta, umawit, tumalon, sumayaw, nagre-reflect lang yun ng pagpapasalamat natin kay Lord. Bakit tayo nahihiya na wala ba tayong parang pasasalamat na mapalakpakan ng Panginoon, makantahan ng Panginoon. Pero kung titingnan natin, actually, ang ating church, isa sa mga parang pag may mga uma-attend sa church natin na hindi taga-Mahada, isa sa mga nagugulat sila kung paano tayo mag-worship. Kasi ngayon kalimitan, syempre, parang ang pag-worship, demure ako, hindi ko ipapakita na parang, pawis-pawis kayo. Hindi gano'n. Gano'n yung mga, parang sa kanilang pagkatao yung parang pag-worship. Pero, dito sa Mahada, alam natin na pagpupuri natin sa Panginoon, na hindi natin yan iniisip. At yun nga, na sinasabi ni Lord sa atin, at sinasabi ng preaching ngayon, na ang pagsamba natin ay nagre-reflect sa kung ano yung pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya kung tayo nagpupuri sa Panginoon na patamlay-tamlay tayo, ibig sabihin yung pasasalamat natin kay Lord, patamlay-tamlay din. Na kung hindi natin mag-thank you kay Lord sa pamamagitan ng papupuri, ibig sabihin hindi natin pinapasalamatan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat pa naman ng bagay nagsisimula sa pasasalamat.
At yun nga na kung iisipin natin yung sasabihin ng kapwa, kasi yung iba kasi, kaya nahihiya, kasi iniisip nila yung sasabihin ng kapwa, kasi noon, ganun din sila na, okay, bakit kaya ganyan? Kaya nung sila na yung nagpupuri kay Lord, iniisip na din nila, ay, ano kayo sasabihin nila sa akin? So, yun nga, na kapag iniisip natin yung sasabihin ng kapwa natin sa pagpupuri natin kay Lord, ang pinapupurihan natin ay hindi ang Panginoon, kundi yung sarili natin. Kasi nagiging people pleaser tayo na, or yung sarili natin, nagiging parang, ano tayo sa sarili natin, conscious, na sa pagpupuri natin kay Lord. Pero sinasabi nga dito na isa sa mga paraan para maging matatag tayo or committed kay Lord ay yung puso nating nagpapasalamat na hindi natin iisipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao, magsasamba ako para sa Panginoon. Sasamba ako para sa Panginoon. Isa sa example ng ganitong uri ng pagsamba ay si David. Diba? Nilait pa siya ng asawa niya. Pero yung puso niya nagpapasalamat siya kasi after ng lahat ng pagtakbo niya kay Saul, sa wakas, isasauli niya na sa tabernakulo yung covenant ni Lord, yung Ark of the Covenant. Na kung tayo, naranasan natin yung kabutihan ni Lord, kung tayo napagdaanan natin yung mga bagay na parang, himala to, grabe si Lord. Tapos sa pagsamba natin sa Panginoon, hindi natin mapakita. Nagre-reflect po yun ng pasasalamat natin sa Kanya. Na kaya sa pagpupuri natin kay Lord, kung hindi man natin nabigay yung the best natin ngayon, marami pa tayong times, or marami pa tayong ways para bumawi sa pagsamba natin kay Lord. Kung ngayon, feeling nyo, 50% lang yung nabigay niyong pagsamba kay Lord. Next week, 150 dapat. So, ganun na sa pagsamba kay Lord, isipin natin na ito bang pagsamba ko nagre-reflect, yung pagsamba ko nagre-reflect ng pasasalamat. Ito bang pag-awit ko kay Lord, ito ba yung pasasalamat ko para kay Lord? So, magre-reflect dapat yung pasasalamat natin sa Kanya. Actually, hindi na natin kailangan isipin na kailangan okay ako. Kasi kung mapagpasalamat tayo kay Lord, kusa po yun na mararanasan natin sa ating buhay. At isa po sa kaibahan ng church natin, syempre, church natin to I love my church. Isa po sa kaibahan ng church natin ay yung pagkakaroon natin ng batas, or hindi naman batas, rule, na magla-line up tayo na puro papuri lang sa Panginoon. Kung mapapansin niyo po yung kanta natin, wala yung mga hinanap ako, di ba mga ganyan? Yung parang puro ako, tulungan yung bigyan mo ng ganyan, yung parang puro sa sarili. Hindi na po puro ganun yung mga kinakanta natin ngayon, kundi puro papuri sa Panginoon na parang dakila ka, purihin ka, worthy is your name, puro pasasalamat, papuri sa Panginoon na sobrang makakatulong sa atin sa pagpapasalamat natin kay Lord. Ano po yung goal natin ba't ganon? Di ba? Siyempre, bakit natin pinapahirapan yung sarili natin i-filter ang sa kadami-dami ng mga worship song, pinifilter natin sa puro papuri sa Panginoon. Kasi kalimitan po sa mga church, pumupunta yung mga tao kasi kailangan ko ng sobrang pinagdaanan ko sa buhay, kailangan ko ng tulong mula kay Lord, ganyan. Well, in fact, actually, gano'n naman talaga. Kailangan natin si Lord. Pero, babaguhin lang natin yung mindset natin na kapag pupunta tayo sa church, hindi na parang tayo lang lagi yung nakikinabang. Kundi, pupunta ako sa church kasi sobrang buti ni Lord sa buhay ko. Kaya, magpapasalamat ako kay Lord. So, ganun yung mindset na binibuild natin sa church. Pero kung nandun yung puso, syempre hindi naman mawawala yung mga may pagsubok na pinagdadaanan. Hindi yun pababayaan ni Lord. Kasi andyan, alam natin, kilala natin si Lord na tumutupad sa pangako. At yun nga na, ang mapapalitan lang yung puso natin, hindi natin ipo-focus yung, di ba, focus tayo na nakaraang linggo, focus talaga, Hindi natin ipo-focus yung sarili natin dun sa talunan tayo. Kundi, nagpapasalamat tayo kasi sobrang buti ng Panginoon. Yun kasi yung mga nangyayari ngayon sa mundo Dahil mas mabenta yung mga balitang bad news. Kasi kung mga good news, ayaw ko nang panoorin yan. Gusto natin yung mga, nagbanggaan, nag-road rage. Gusto natin yung mga ganun palabas, kaya yun yung mabenta. Mas nasasana yung mga tao sa mga
mga bad news. Ngayon sa isipan ng tao, masana yung mga isip natin sa mga negatibo. Kaya sa pagpupuri natin sa Panginoon, sa pagkatin natin sa church, wag puro negative ang nasa isip natin kasi this is our time. Oh, kanta, no? This is our time, this is our place, this is our moment to give you praise. Papuri sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, o yun. So dito sa chapter natin na pinag-aaralan ngayon, verse 1 to 13, di ba? 1 to 25. Buong 1 to 13, puro papuri kay Lord ni Joshua yung sinabi ni Joshua. Oh. Ngayon, itong 14 pababa, yun na yung okay. Papuri na kay Lord. Ano na yung gagawin natin? So, yan. So, ngayon, hanggat maaari, i-master natin yung pagsamba natin sa Panginoon. I-master natin yung pag-awit, pagsayaw, talaga. I-master natin yung pagtalon, ano pa ba ginagawa natin? Pagtaas ng kamay, pagsikaw, pagpuri kay Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi, pagdating ng panahon, pagdating sa langit, yun yung gagawin natin. Anong gagawin natin pagdating sa langit kung di ka nag-practice? E di, OP, e di parang ano ka? Ano ginagawa nila? Mahihayin ako eh. Tingnan natin kung gano'n ko makarating ngayon. Hindi, huwag natin yung sabihin. So, kaya nga hanggang nasa lupa pa lang tayo, hanggang nandito tayo, practice na natin. Kasi wala tayo ibang gagawin doon sa langit kundi magpuri kay Lord. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat at mahalaga na marunong tayong sumamba kay Lord. Kasi para maging committed tayo kay Lord, ito yung unang-una nating gagawin. Sumamba sa Panginoon. Grabe no? Kasi nung pag-aralan namin ito ng prayer meeting, nagulat ang mga tao ng prayer meeting ng Tuesday. Tinanong ba naman ni Dada, ano sa'yo ang Sunday worship? Ano sa buhay mo Sunday worship? O, di ba? Malay ba namin? Sunday worship, ano ba? Ganyan, di ba? Tapos malay ko ba na ito yung unang-unang sasabihin ni Joshua. Kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh, di ba? Ibig sabihin, na parang ito talaga yung hindi parang. Ito talaga yung sinasabi ni Lord sa atin. Na isipin natin, maging conscious tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Hindi conscious na, ano yung tsura ko, hindi ganon. Kundi, na mapagpasalamat ba ako kay Lord? Bakit hindi nagre-reflect sa pagsamba ko ngayon? So, yun yung una nating point, na hanggat maaari magawa natin yung pagsamba sa Panginoon. Ngayon, point number 2 na tayo, last point na po ito. Point number 2, verse 14 pa din. Paglingkuran ng Diyos ng buong puso at katapatan. Patay. Ito na. Sabi sa 14, ayan. Kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niya siya ng buong puso at katapatan. So ngayon, paano natin paglilingkuran si Lord ng buong puso na at tapat pa? Sabihin nito, wholeheartedly, faithful ka, loyal ka. So, ang mahalaga po magkaroon tayo ng Netflix. Paninindigan. Magkaroon tayo ng paninindigan. So, sabi sa 14 to 15, ayan. Sabi sa 14 to 15, ayan, alam na natin yun. Paglingkura, ayan, sige. Yun, last. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyusan na dating sinasamba nyo sa ininuno ninyo sa Mesopotamia, sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, may paganito si Joshua, kala nyo. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong ninuno sa Mesopotamia, o yung mga Diyos sa Amoreo, na sinasamba sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking family, kay Yahweh kami maglilingkod. So kapag sinabing buong puso at katapatan, ibig sabihin po nun, buo yung desisyon at nagtatagal. So ito yung klase ng desisyon na hindi ka nagdo-double thinking. Na parang, ay wait, hindi pa pala, hindi pa final. Parang thesis mo lang na hindi matapos sa final, tapos final. So, na hindi siya mababago. Ibig sabihin, buong puso at tapat. Buong-buo yung desisyon at nagtatagal. Ngayon, bilang Kristiyano, dalawa lang naman yung pamimilian lagi natin. Maglilingkod ka kay Yahweh o maglilingkod ka sa Diyos-Diyusan.
Sila kasi, kung titingnan natin doon sa sinabi ni Joshua, bakit may Mesopotamia, may Amoreo, yun kasi yung mga bansa na sinakop nila. Siyempre, nung sinakop nila yung bansa, halimbawa tayo Philippines, so pumunta tayo sa China, wow, laka ng ano, no? Na, ang mga Diyos, ang Diyos nila iba. Si Buddha, sino-sino, yun yung mga culture na naranasan nila. So, iba yung Diyos. So, ganun yung nararanasan ng mga Israelita. Dahil ibang lugar yung sinakop nila, may ibang Diyos-Diyusan doon. At yung iba sa mga Israelita, ina-apply nila sa buhay nila yung culture nung ibang bansa. Kaya sabi ni Joshua, mamili kayo mga Israelita. Sasamba ba kayo sa Diyos ng Amoreo, ng Ehipto, ng Mesopotamia, o sasamba kayo kay Yahweh na ating Diyos? Yun yung pamimilian. Ngayon sa atin, ibabaguhin lang natin na maglilingkod ba tayo, sasamba ba tayo kay Yahweh, o maglilingkod tayo sa ating mga Diyos-Diyusan. So, alam na alam ni Joshua ito dahil siya ay front row, dahil siya yung nakikipaglabanan. Alam niya na kapag sila sumasamba sa Panginoon, alam niya na nananalo sila. Pero kapag sila nagpapasaway, doon sila natatalo. Naranasan ni Joshua yung meron siyang isang kasing, parang business. Meron siyang isang kasamahan, pangalan, Akan. Si Akan, sabi sa kanila, kapag sinakop natin yon, huwag niyong kukunin yung mga kayamanan nila, sisirain natin lahat, kasi mga Diyos-Diyusan nila yon. Kaya dapat walang matitira. Ngayon si Akan, pasaway, nakita, ang dami kasing mga, gold, ganyan. Siyempre, hindi mo makikita doon ni Joshua. Tago ko na lang to sa namin bahay. Ayun, natalo si Joshua sa Amalekita. Ang dami-dami nila, natalo sila. So parang di ba kapanawan si Joshua, bakit nangyayari to sa amin, Lord? Sabi mo, pinangakuhan mo ako, mananalo kami sa lahat. Bakit kami natalo? Ayun, dahil malakay, Akan. Kaya pinarusahan yung buong lahi nila. Si Joshua na yung leader noon. Kaya alam na alam niya na kapag ang paninindigan nila parang lumalabo-labo na nagpipixelated. Ibig sabihin, kapag lumalabo yung paninindigan kay Lord, nagiging talunan ka. Nagiging talunan ng mga Israelita. Alam ni Joshua yon kasi bago pa siya maging leader, naging sundalo muna siya. Isa sila dun sa mga nasa harapan, nakikipaglaban ng patayan para makuha yung mga lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Ngayon, kapag namili tayo sa dalawa, maglilingkod kay Yahweh o sa Diyos-Diyusan, wala tong rate 1 to 10. Rate 1 to 10. Gano'n ka maglilingkod kay Lord? Walang rate, walang percent. Naku, narinig ko na to. Ilang percent yung sa tingin mo, ilang percent yung pananampalataya mo kay Lord? Walang ganun. Ang tatanggapin lang ni Lord, 100%. Grabe, di ba? Kaya walang imposible sa Diyos. Kasi kailangan natin ng tulong para magawa nating 100%. So, yun lang. Yun lang yung choices. 100% na maglilingkod ka, sagot, buo, wala nang double thinking, dalawang isip. Kung kay Yahweh ka. Kung ayaw mo, sa iba ka. 100%, dalawa lang yung choice. Walang B, C, D hanggang Z. Walang plan A to Z. So, dalawa lang. Sa Diyos or sa Diyos-Diyusan. Na mararanasan mo yung 100%, gusto mo ng pangako, o 100% gusto mo ng pagdudusa. O, di ba? Pipili lang tayo. So, ganun yung... At makikita din natin to dun sa mga readings natin, sa Chronicles, sa Kings, na yung mga hari na namuhay na kinalulugdan ng Panginoon dahil sila ay naglilingkod, anong klaseng bansa ang hinahawakan nila? Isang bansang mapayapa, isang bansang may katagumpayan. Yung mga hari naman na ginagaya yung mga ibang lugar na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sila yung mga natatalo na patuloy na bumabagsak to the point na binenta na pa nila yung mga templo na ginawa kay Yahweh. So, kitang-kita lagi sa pattern na kapag tayo naglilingkod sa Diyos or pinipili nating maglingkod kay Yahweh, tayo ay nagtatagumpay. At kung nararanasan natin yung mga bakit parang na kami, parang tuloy-tuloy, parang dire-diretso, parang puro failure
tingnan natin yung sarili natin kung sino pa ba yung wino-worship natin. Kung yung buhay ba natin or yung mga Diyos-Diyosan ba natin or si Lord. Eh paano kung, Lord, gusto ko naman na ikaw lang yung maging Diyos ko. Bakit minsan iba pa rin yung inuuna ko? Bakit ganun? Bakit gusto ko talaga 100% na ikaw yung Diyos ko. Pero bakit pa ulit-ulit nangyayari na iba pa rin yung inuuna ko? Kasi po, nagkakaroon tayo ng pagdududa. At yung choice natin, at yung pagdududa natin ay choice din natin. So, to doubt is a choice. Na, kala natin pag nagduda tayo, kasi nagduda ako eh. Hindi natin alam, pati yung pagdududa natin, choice natin yon. Choice mo na hindi manampalataya kay Lord. Choice natin na hindi magtiwala sa kung ano yung sinabi niya. Na kapag nagduda tayo kay Lord, doon pumapasok yung, ba yan? 100% na, biglang wala. Sa Diyos-Diyosan na naman tayo niyan. So, bakit ba tayo nagdududa? Bakit ba ang isang tao nararanasan tong pagdududa? Kasi, una, ano tayo ngayon? Una, kaya ka pa nagdududa kasi hindi ka pa nagpapatawad. Ang lalim naman yan, Ate Karen. Nagdududa na, ano yung pagpapatawad? Deep inside kasi, ginagaya natin si Lord doon sa mga taong dahilan kung bakit hindi tayo nagtitiwala. Kung bakit tayo may trust issues. Kasi ginagaya natin si Lord doon sa mga taong nanakit sa atin. At nakakalungkot man, pero yun nga, na si Lord ay yung Diyos na tumutupad sa pangako. Siya yung Diyos na pinatunayan na sa mga Israelita yung pangako bago pa nila maranasan yung mga susunod pang blessing. Ngayon si Lord sa buhay natin, napatunayan niya na siya yung Diyos, pinatunayan niya na siya yung makapangyarihan. At hindi siya yung katulad ng tao na iniwan ka, sinaktan ka, hindi siya yung tao na hindi mo mapagkakatiwalaan kasi naranasan mo yung apihin ka. Tinutulad kasi ng mga Israelita si Lord dun sa mga Diyos-Diyusan na meron sila. Na Diyos-Diyusan na meron sila, na inalipin sila, na kapag hindi mo sinamba, paparusahan ka, na hindi ganong klase yung Diyos na meron sa atin. So kaya tayo nagdududa. Kasi hindi natin pinapatawad yung tao, o kaya hindi tayo nagpapatawad sa sarili natin, sa tao, na dahilan kung bakit tayo hindi madaling magtiwala. Ngayon, naaapektuhan nun yung pagtingin natin kay Lord. Kasi ginagaya natin yung tao sa Diyos. Ibang-iba po ang klase ng pagmamahal na meron ng Diyos sa pagmamahal na kayang ibigay ng tao. At kung gagawin po natin na i-differentiate natin yung pagmamahal ni Lord, hindi natin pagdududahan yung pagmamahal na meron siya. Hindi natin hahayaan, ayoko muna ng 100% kasi hindi ako magiging masaya. Walang ganun. Kasi alam natin na iba yung Diyos, iba yung tao na nakita natin. Ngayon, kung ito ay tungkol sa sarili natin, sa pagpapatawad, bakit tayo nagdududa? Pangalawang reason ay nagkakaroon tayo ng inggit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Very good Huwag kang mainggit. Naiinggit pa. So, unang reason, kaya ka mabilis sumuko kay Lord, hindi ka nagpapatawad. So, kailangan natin magpatawad. Isipin natin na iba si Lord dun sa nanakit sa'yo. Hindi si Lord yan, iba si Lord. Pag nagmahal si Lord, hindi bare minimum, 100%. Kaya kung tayo magmamahal kay Lord na hindi ganun, hindi napapantayan nun yung klase ng ibinibigay ng pagmamahal kay Lord. Kaya nga gusto ni Lord buo. Kasi pag si Lord nagmahal, buo. So ngayon, bakit inggit? Kasi gumagaya tayo sa takbo ng mundo. Ngayon, kapag tingin tayo ng tingin sa ating kaliwa, sa likuran, hindi tayo uusad. Kasi habang tumitingin tayo sa mga katabi natin, naiinggit tayo. At pag tayo nainggit, wala na, Diyos-Diyosan na. Hindi na ang sarili yung Diyos mo, yung mga nasa paligid mo, gusto ko yun. Kailangan magkaroon ako noon. Ganun ang nangyayari na kaya dapat ay hanggat maaari, ingatan natin yung sarili natin huwag mainggit. Humingi tayo kay Lord ng help. Lord, the help. Ayoko pong mainggit, Lord. Gusto ko po yung 100% na buo.
Kaya Lord, tulungan mo kung wag ako mainggit dito. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba pinag-aralan na natin to, na ang blessing ng iba ay particular sa kanila, ang blessing natin ay particular sa atin. So kung meron siyang bagay, antayin natin yung blessing na para sa atin. So wag tayong mainggit sa kung ano yung meron ng ating nasa katabi, ang ating nasa likuran, kasi hindi tayo dapat pa ganito, hindi tayo dapat pa talikod, dapat tayo pa-move forward sa ating buhay. Kasi pag tayo puro pa ganito, o di ba, kung yung mga katawan natin puro pa-move forward, di ba? Mata natin, pa-move forward. Yung bibig natin, kamay, pa-move forward. Lakad, pa-move forward. Ano yung nasa likodan natin, di ba? Puro dumi ang lumalabas. So kung tayo puro tayo balik-balik sa nakaraan, inggit-inggit sa katabi, puro dumi ang ating nasa isipan, hindi tayo magiging mapagpasalamat kay Lord. At mahirap sa lahat, hindi tayo uusay. So kaya dapat hindi tayo maiinggit. At ingatan natin yung sarili natin na magpatawad din tayo. Huwag na natin bitbitin ang bigat ng ating tinatama. Alam nyo ba, pagpapatawad ay hindi para sa kapwa natin, para sa sarili natin. Kapag tayo nagpatawad, ang puso natin yung gagaan. So, yun kasi yung mga mga hinahawakan ng demonyo sa ating buhay. Na kaya tayo hindi nagiging 100%. Ayan, hindi pa ito nagpapatawad. 100% daw Ganun nga natin. Gaganunin ka. 100% daw natin mainggit yan dito. Diba? So, ano yung stand ni Joshua sa 15? Kaya kami ng aming pamilya, maglilingkod kami kay Yahweh. So, kaya mahalaga na magkaroon tayo ng paninindigan, 100%. Si Joshua mismo, sinabi niya, kami ng aming family, maglilingkod ng sambayan, maglilingkod kay Lord. Kitang-kita natin yung leadership ni Joshua dito sa huling praise na to. Kasi hindi niya pinipilit yung mga tao, kayo, sumamba kayo kay Lord. Hindi ganon. Ang sabi niya, parang leader niya, nagpapakita ng example. Sige, may choice kayo. Basta sabi ko, sumamba kayo at paglingkuran si Lord ng buong puso at katapatan. Ngayon, kung ayaw nyo, diwag. Pero kami ng family ko, maglilingkod kami kay Lord. Para siyang leader na sinasabi niya, ito yung gagawin natin. Ngayon, may choice kayo. Kung gusto nyo, sumamba kayo kay Lord. Kung ayaw nyo, wag nyo. So sa buhay natin, lagi din tayo merong desisyon. Na itong pagsamba sa Panginoon, hindi ito sisisi sa church. Yan, hindi na babago. Hindi po yun sa church. Sa sarili yun sa pagkatao po natin yun mismo. Na kung ano yung pinipili natin. Pero syempre, malaki ang influence ng mga bagay na pinapasok natin sa buhay natin. Kaso, yun nga, ang malupit, pagkatapos magdesisyon, syempre, magdedesisyon tayo. Anong sinigaw ng mga tao? Hindi, Joshua, kagaya mo, desisyon din namin, maglilingkod kami kay Lord. Ayan na, binitawan na ng mga Israelita. Pipiliin namin 100%, maglilingkod kami kay Lord. Ngayon, eto na si Joshua. Si Joshua po, bago siya naging leader, ay naging sundalo muna. Si Joshua ay sanay na mag-implement bago siya mag-utos. So si Joshua, mas sanay siya sa action. Ngayon, ayaw niya ng salita-salita, action. Ganon si Joshua. Bago siya naging leader, naging sundalo siya. Kailangan, lahat kami yung mag-i-implement, di ba? Yung mga sundalo, sila yung inuutusan ng leader. Kapag ganito, sakupin niya yan. Kami, yung mga sundalo yung a-action. Ngayon si Joshua, okay, binitawan niyo yan. Maglilingkod kay Lord. Ngayon, action na. Anong action na binigay sa 23? Sabi sa verse 23, kung gayon, napatay, na kung gayon tayo ni Joshua. Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan hiniingatan pa ninyo. Manumba kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Ayun, ang mahirap. Madali kasi minsan magsalita 100%. Ngayon, kung gayon, itapon ang mga Diyos-Diyosan. Ang katotohanan, kung wala tayong action, peke pa din ang paglilingkod natin kay Lord. Sabi dito sa quote, words may flow, but without actions,
It's all for show. Kayang-kaya natin magsalita. Salita. Sige, mag-aaral tayo. Diyan tayo magaling. Mangako na mangako. Pero kung hindi natin lalagyan ng aksyon, wala. Puro show lang tayo na, wala, peke. Ganon. So, eto na. Kung alam natin na madami pa tayong oras o mas madami tayong pinapahalagahan, kaysa sa Panginoon, kagaya na. Kagaya ng unang-una sa lahat, social media. Kapag mas madami yung time natin sa, ano tawag doon, sa ganong time, screen time, sa mga cellphone, sa laptop, mas madami yung ganong time natin, mas madami yung oras natin sa pagnunood ng TV, sa pagtulog-tulog, sa pagtatrabaho, pag-aaral, inusawa, lahat na. Kung puro ganun yung ginagawa natin, na mas madami tayong oras, mas mahalaga yun. Yun nga, mali. Hindi yun yung paglilingkod kay Yahweh. Kahit konti lang na parang mas pinapahalagahan mo yun. Hindi 100% yung maibibigay natin kay Yahweh. Ang kailangan ni Lord, 100%. So, ang katotohanan, kung paano sinabi ni Joshua, na itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyusan. Ganon din niya sinasabi sa atin na itapon natin yung mga bagay na pinapahalagahan natin bukod kay Lord. Di ba? Ang hirap. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos na masasabi na walang imposible. Kasi itong mga bagay na to, yung parang gustong-gusto ko talaga to. Pag ginagawa ko to, ang saya ko. Ngayon, yun nga yung mali. Kaya hindi natin nabibigay 100%. Kasi yung kaligayahan natin wala sa Panginoon. Ang mahirap pa, pag ganito, na tayo, halimbawa, naglilingkod na kay Lord, may relasyon na kay Lord. Ang mahirap po pag ganito na parang hindi pa natin mabigay yung assurance natin kay Lord, na parang nakikipag-situationship pa tayo kay Lord. Hindi natin mabigay yung fully committed. Na ang mahirap pag ganito, pag naglilingkod tayo kay Lord, nawawalan tayo ng paninindigan sa Diyos at nakakaranas tayo ng tinatawag na salitang silent quitting. Usong-uso po ito ngayon sa mga trabaho. Yung parang, pero gagamitin natin sa ministry kasi nangyayari na din to sa mga ministry na kapag ang isang tao naglilingkod na kay Lord, may relasyon na sa Diyos, pero kapag nasa ministry, palaging pagod, walang gana, walang pagmamahal, imbis na dinadagdag mo imbis na nagiging dagdag ka dun sa mga paghayo, sa pagmamahal sa kapwa, nagiging mukha mong nakabusangot lagi. Yung pagrereklamo mo, nagiging pabigat pa sa ministry. Yun yung tinatawag na silent quitting. You are not quitting, but you are silent quitting. Hindi ka nagkukwit, hindi mo sasabing, ayoko na! Nandyan ka pa rin, nasa church ka, nakikita ka ng mga tao, leader pa man din, worker pa man din, a-attend pa man din every Sunday. Pero yung ugali natin, para tayo nag-quit kay Lord. Na, bakit mareklamo pa rin? Bakit pabibigyan mo ng kawayan, ayaw pa din? Na, pag ganun yung itsura natin, yung paninindigan natin may problema, hindi tayo sumasamba sa Panginoon. Ang mahirap nun, iahalin tulad tayo dun sa mga kasama mo na hindi pa nakakakilala kay Lord. Kasi ang sabi ni Lord, 100%. If you are 100% committed to God, you are to God. If you are not, sa Diyos-Diyusan ka. So kung ikaw ay hindi 100% logic lang po, kung hindi tayo 100% na committed sa Diyos, ibig sabihin sa Diyos-Diyusan tayo, anong pagkakaiba natin dun sa mga tao na gusto natin hayagan ng salita ng Diyos, di ba? So sobrang hirap, Lord. Bakit 100%? Pero yun nga, kailangan natin matutunan yun. Kasi kung nagsa-silent quitting tayo, alam nyo ba na ang silent quitting, ang problema nun ay hindi sa mga tao sa paligid mo, kundi sa'yo. Sinasabotage mo yung sarili mo na parang inaano mo yung sarili mo na ano yung sabotage? Yung parang mahirap na nga, ang hirap-hirap na pinagdadaanan mo, pinapahirapan mo pa yung buhay mo, na imbis na kung maglilingkod ka kay Lord, masaya ka, pinipili mo yung ayun, malungkot ako eh. Hindi ko magawa. Kaya ako, bakit? Pinipilit ka na nga. Ito, dito nga masaya. Ito nga yung gawin mo. Bakit nagsusupak-sutok sa mga sanalos? Diyan ka sa malungmak. Ba't gusto mo dyan?
silent. Mag-normal na yung natin, sound system. So, huwag tayo mag-silent quitting na parang, kasi naman, di ba, ang hirap naman ng ganun para doon sa mga hindi. Ano yung mga hindi? Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng effort, ng time, tapos makita ka, naku, imbis na nakadagdag ka ng dagdag pagod pa yung mukha. Diba? So, iwasan natin yung ganitong buhay. Madali lang naman po na unti-untiin natin yung sarili natin. Una, na magpasalamat tayo kay Lord, humingi tayo ng tawad kay Lord. Alisan natin yun, alisan. Pwede yun alisan. Pwede tayong makalaya dun sa mga bagay na gano'n. Na kapag sinabi natin, Lord, sige, ikaw lang, di ba? Lord, ikaw lang. Hindi pwede yung joke-joke. Hindi nga pwede daw yung, sabi natin raw na hindi pwede yung bare minimum. Kasi kagaya ng last preaching natin last Sunday, yun nga, pag nagmahal si Lord, yung standard niya, hindi bare minimum, buo. Kaya kung tayo po, tira-tira lang yung ibibigay natin kay Lord, hindi natin maibibigay yung blessing na para sa Kanya at wala tayong pinagkaiba doon sa mga tao na gusto natin idalahin sa Panginoon kasi marami din na tayong Diyos-Diyosan. Pero kaya hindi tayo Kristiyano dahil perfect na tayo na parang wala na tayong kailangan. Pero yun yung kailangan natin i-achieve. Tayo Kristiyano, mayroon tayong mga pagkukulang, may mga kasalanan tayong ginagawa, at humihingi tayo ng tawad dun sa mga kasalanan na yun. Pero hindi mahalaga po, hindi tayo mag-remain dun sa buhay na gano'n. Yun yung pagkakaiba na pwede natin gawin dun sa mga hindi pa Kristiyano. Na tayo, mga Kristiyano, pag parehas ng ibang tao, nakakaranas tayo ng pagsubok kasalanan. Ang pagkakaiba natin, meron tayong Diyos. Kaya gusto nating magbago. So kung tayo nakarinig ng salita nito, syempre ang gustong sabihin ni Lord sa atin, anak, 100%, huwag kang mag-quit. Huwag mong hayaan na pahirapan pa yung sarili mo. Kasi gusto ko yung nandito ka. Alam niyo ba na ang Israelita, kapag nandun sila sa panahon na sumasamba sila kay Lord, doon nila nararanasan yung kapayapaan, yung kasaganaan na parang sa sobrang sagana, bigay pa ng bigay, sabi nang huwag na magbigay kasi nga sobra-sobra na. Ganun yung nararanasan ng mga Israelita kapag nananampalataya sila kay Lord. Anong itsura nila pag hindi? Ayun, pati mga anak, pinapatay. Ayun, pati mga nawawalan ng magulang, yung mga bata. So, ganun yung nararanasan nila. Dalawa lang kasi lagi talaga yung pamimilian. Kung pipili natin maglingkod kay Lord or hindi. At kagaya ng tanong ni Joshua, kung gusto nyo kay Yahweh, sama-sama tayo. Pero kung ayaw nyo, edi maglingkod kayo sa ibang Diyos. Nasa kamay po natin ang desisyon. So, wala sa ibang tao, wala sa katabi, wala sa likodan, wala sa harpa, wala sa nanay, wala sa kung sino man. Nasa kamay natin yung desisyon. At even kahit pa mga bata pa tayo, pwede tayong magdesisyon kung ano yung pipiliin natin. Maglilingkod ba kay Lord or not? Kaya nga, ang tema po natin ay 2024 by faith, mangyayari ang lahat ng imposible. Kasi dito papasok yung by faith natin na Lord, by faith, 100% Lord. At kung titignan din natin to, di ba sabi ni Joshua sa verse 14, sumamba, maglingkod ng buong puso at katapatan. Itong decision na to, ay araw-araw magdedesisyon na ng bawat isa sa atin. Kasi ang 100% na decision ay pwede ngayon, pero bukas hindi na. Kaya nga itong verse na to, sabi dun sa verse 14, di ba? Ano unang-unang dalawang words? Kaya ngayon. Kaya ngayon, ibig sabihin, ngayon, magde-decide ka. Bukas, ngayon, magde-decide ako. Susunod na bukas, ngayon na ulit, everyday, magde-decide kay Lord. Laging ngayon, magde-decision ako. Pagdating natin ng bukas, kunwari bukas na ngayon, magde-decide ako. Everyday, magde-decide tayong sumamba at maglingkod kay Lord ng buong puso at katapatan. Dahil anong sabi ni Jesus last Sunday? Ang sabi ni Jesus, kung hindi natin susundin yung katuruan niya, para lang tayong nagtayo ng bahay sa buhangin, na kapag dumating yung bagyo, magigiba. Kaya kung hindi tayo mananampalataya kay Lord, kung hindi natin susundin yung utos niya, hindi tayo magkakaroon ng pusong may katapatan,
Para madali tayong mag-iba kapag nakaranas tayo ng pagsubok. Magiging tayo yung taong sumimba ngayon, tapos next week, dahil nakaranas ng pagsubok, hindi na makakasimba. Palitaw-litaw na kasi madaling magigiba yung pananampalataya natin kung hindi natin susundin. Kaya huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Sumunod tayo kay Lord. Mahirap, pero nga sabi ni Lord, walang imposible sa akin, anak, humingi ka ng tulong sa akin kasi handa akong bigyan ka. Kaya po tayo bigyan din kung hirap na tayo, Lord, tulungan mo ako, Lord. Tanggalin mo itong nagpapahirap sa akin kasi kaya pong gawin ng Diyos. Natulungan tayo dun sa mga bagay na yun. At dahil nanindigan si Jesus at dahil nanindigan si Joshua, maraming tao ang nanindigan sa Panginoon. Ang ginawa, di ba sabi ni Joshua, kung gayon, itapon nyo lahat ng Diyos-Diyusan nyo. Nanindigan po ang mga Israelita at nung panahon yun, ginawa nila yon. Si Jesus, maraming nakakilala sa Panginoon dahil nanindigan siya kay Lord. At ano sinasabi ni Lord sa ating simbahan ngayon? Na kung tayo maninindigan sa Panginoon, ibibigay natin itong 100% natin kay Lord. Gagamitin ng Diyos yung buhay natin para marami ding ibang tao pa yung manindigan sa Panginoon. Di ba gano'ng kasaya yun na mula sa buhay mo, dahil anak, makita ko, 100% ka na. Hindi ka na, sige, tulungan mo pa yung ibang mga taong manindigan para sa akin. Na our church, our church, Word for the World Mahada Out, is known for discipline. Ang church po natin sa Tagalog ay sikat sa disiplina. Parang, mahada yan, lagi yan, madisiplina, masungit, ganyan. Mahirap po, ang mahirap dito kasi, minsan tinitingnan yung church natin na, syempre, kakaiba. Minsan tinitingnan yung church natin na mahigpit. Minsan tinitingnan yung church natin na, hindi marunong mamintindi, na hindi marunong magpatawad, hindi marunong magmahal. Kasi puro sila disiplina. Ganon yung tinitingnan ng ibang tao dun sa gusto natin gawin, dun sa pagkakakilanlan, sa Word for the World Mahada Out bilang church na marunong magdisiplina. Tinitingnan na parang mahigpit, hindi nagpapatawad, hindi marunong magmahal, hindi nakikita yung paggawa, ganyan. Pero hindi po kasi tayo people pleaser. Hindi tayo gusto natin, tao lang yung mapaluguran. Kundi, ang sinasamba po natin ay ang Diyos. Kaya kahit mahirap na parang lagi tayong iba tayo lagi sa mga, kasi di ba yung ibang mga church, kung ano yung sinabi, halimbawa, kasi sino yung maraming magbigay, yung mga leader na sila yung nagbibigay na mukhang mayaman, kung ano sabihin ng mayaman, yun yung ginagawa ng church. Ay sabi, wag na daw gawin sabihin to eh. O di wag na, wag ka masaktan. Ayaw, hindi ko sasabihin na wag kang magnakaw. Kasi nagnanakaw sila, dapat man sila bigay sa church. Naaapektuhan yung salita ng Diyos. Ngayon, ang church natin, disiplina. Wala tayong pakialam kung masasaktan tayo sa kung ano yung sinasabi ng katotohanan. Kasi, pagmamahal ng Diyos ang gusto nating mas makita. Na kung hahayaan ng church natin, yung ganito, magiging para tayong bahay, simbahan na itinayo sa buhanginan. Na kapag nakaranas tayo ng pagsubok, mabilis tayong magigiba. Na yung disiplina po natin, ginagamit ng Diyos para maging matatag tayo sa Panginoon. Na kung titingnan natin yung positive point ng pagdidisiplina sa atin, hindi siya dahil walang pagmamahal, hindi siya dahil hindi kino-considerate yung ginagawa natin. Kundi ang point po ay gustong mapabuti yung ninaranasan natin. Ngayon, pwede naman natin itama. Halimbawa, feeling nyo, mali yung sinabi sa inyo. Pwede naman sabihin. Pero mag-i-stick tayo sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Kung sinabi mo yun, something mo, valid yung emotion mo. Pero kung yung behavior natin mali pa din yun. Na dapat po, ang buhay natin, 100% naglilingkod kay Lord. Kaya, di ba, disiplina. Kasi, 100% ang kailangan ng Diyos. Kung hindi tayo madisiplina, 90% pwede na. Hindi po ganun. Kaya, ito sinasabi sa atin ni Lord. Kasi, kilala na tayo bilang madisiplinang church. Ngayon, anong gagawin ng henerasyon ng church natin? Ipagpapatuloy ba natin yung church, pagiging church na madisiplina?
At mapagpapatuloy lang natin yon kung sa buhay natin, magagampanan natin yung pagiging madisiplina natin sa buhay natin. At mangangako tayo, pipirma tayo sa kontrata, Lord, 100% check. Kasi, kung sa mga negotiations, may mga agreements, bago ibigay yung mga agreements, kailangan muna maggawa ng parehas na party. Si Lord, binigay niya na walang down payment. Ganong klase yung Diyos natin. At pagkabigay niya sa'yo ng 100%, may mga interest pa na ibibigay sa'yo si Lord. Ganon klase ang Diyos sa buhay natin. Na kapag tayo nagbigay kay Lord 100%, bibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan at kapayapaan sa buhay natin. Makakaranas tayo ng pagsubok, pero payapa yung isipan at puso natin. Ngayon, anong hamon ng Diyos sa buhay natin sa araw na to? Ang hamon ng Diyos sa buhay natin ay dadagdag pa ba tayo dun sa mga tao na matatakutin mag-commit kay Lord? Dadagdag pa tayo dun sa mga tao na ang pananaw kay Lord ay situationship lang? O hihingi tayo mismo ngayon ng tulong kay Lord na ialay yung buhay natin, buong buhay natin sa Kanya. Ngayon, bago po tayo mag-closing prayer, sama-sama po tayong umawit sa Panginoon ng awit na tinatawag na Build My Life. Sinasabi po dito na ito po ay ito ay kanta na sinasabi mo sa Panginoon na itatayo ko yung buhay ko na nakaayon, nakapundasyon sa'yo. So, sama-sama po tayo tumayo at umawit sa Panginoon.
ng buong puso. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's pray. Hallelujah, Lord. Lord, thank you so much, Lord God. Before anything else, before mangyari to, before the word that you have given to us. Kagaya ng mga Israelita, Panginoon, pinakita mo sa amin yung katagumpayan. Pinakita mo sa amin yung Diyos na sinamba nila na si Yahweh. Pinakita mo sa amin yung kapangyarihan na meron ka bilang Jesus. At pinakita mo sa amin, Panginoon, pinaramdam mo sa amin yung kapangyarihan mo bilang aming Diyos na kasama namin bilang Holy Spirit. And Lord God, we are praying this day because we want, Lord God, to offer our whole heart, being faithful, being loyal to you, Lord. In-offer namin, Panginoon, yung puso namin. Gusto namin, Lord, buuin yung buhay namin na may 100%. Walang point pa, Panginoon, kundi 100%, Lord God, na in-offer yung buhay para sa iyo. Kaya, Lord God, we're lifting our hearts, Lord. We are very sorry, Lord God, sa mga times na dinedesisyon na namin hindi ka piliin. Sa mga times na mas mahalaga pa yung sarili namin. Sa mga times na pinipili pa namin maglukmok dun sa mga nakaraan namin. We are sorry, Lord God, dahil hindi ka namin pinapapasok sa buhay namin at iniisip na ang dulot mo ay kapayapaan at kasaganaan. And Lord, this day, Lord, we are so very, very thank you, Lord God. Kasi pinakita mo, Panginoon, sa salita mo na para mag-build namin yung buhay namin, we need to be committed to you 100%. And Lord, through worshiping you, through singing to you, through praying, through being committed to you, being connected to you, we know, Lord God, that we will experience that promises that you have given to us. And Lord, thank you so much because we know, Lord God, na once we promise this to you, Panginoon, hindi lang kami yung makakaranas nito, but Lord, even yung sambayan namin, Panginoon, at yung mga tao pa sa paligid namin. Kaya, Lord God, we are praying and we are having our faith to you because we know, Lord, that nothing is impossible to you. At kaya mong gawin sa buhay namin na magbago 180 degree. Kung sino yung nakaraan namin, mababago yun bilang Kristiyano, nananampalataya at may relasyon sa Diyos. Kaya, Lord God, thank you so much, Panginoon. At Lord, sa buhay namin, mapanindigan namin, Panginoon, itong salita na ipinapangako namin sa iyo, Lord. We want to be, Lord God, na manampalataya sa iyo 100%. And Lord, we are asking for your help, Lord God, na mapanatili namin to sa aming buhay at sa mga susunod pang araw ng aming buhay. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.